Ayan. Is it on? Is it on? Okay. Ano, rolling na? Rolling na yan. Okay, game. Papakilala mo muna. Musog ka na naman eh. Sabi ko sa'yo, close nga tayo. Kinikilabot yung ano mo eh. Oo, ka musog ulit. Unang episode po siya. Okay. Masakit ulo ko sa'yo. Bali itong first episode natin yung proper. No, kasi last time... Episode na rin yun. Episode na rin ba yun? Oo. Pang audio lang yun. Ito Hindi, ipopost ko yun. Ito na yung second episode natin. Oo, second episode na to. Sige, so be it. So, Dodge. Jay. Okay, ano ba title ng show talaga natin? Ha? Everything. Oh. Everything. Yan. Dito sa show po namin na to, ang Podcast. 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 Wala talaga akong ano sa teko. Organic, yan. Ang point po ng show namin is i-relate lahat ng random things sa mundo. Okay? Just to show kaya nga po everything. Kasi yun nga, lahat ng bagay is related. Whether it's in a good way or a bad way, yun po ang point namin na gusto po namin yung i-share at maybe baka sakaling meron kayong mapulot na aral. At at the same time, sa discussion po namin ito, nakakapag-share po kami ng mga stock knowledge namin na baka sakaling makatulong din sa buhay nating lahat. So hindi siya scripted, so walang script ito. Ito ay purely organic. Yeah, so mga gumagamit na organic diyan. Hindi yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano yung organic na. Ano ba ibig sabihin organic? Depende kung paano gagamitin. Pwedeng free range sa itlog, organic na egg. Ibig sabihin, hindi kinulong yung manok, hindi wala sa... So para tayong free range na manok. Hindi, parang free range itong, parang freedom. Okay. Literal na freedom of expression. Ngayon, kung ano mang makita nila o masilip nilang butas, nangungulangot ako, ganyan, everything. That's it. That's who we are. So, hindi kami scratch that out. Hindi tayo dito para sabihin na, tanggalin mo yan. Yun. Mm-hmm. Kung magkakamali kami. Kung mag-apologize kami. So, ang goal is to discuss things in an organic matter na walang cut, walang kung ano walang editing bukod sa noise reduction kasi yung mic namin medyo pa Yan. So let's start na sa topic natin. So, opinion lang talaga natin, ano? Opinion. Kung opinion natin. Kung yung opinionated na tao matalino, sabi nga ng isang taong kakilala ko, na isang idolo ko, bakit mo ko pipiliting magbasa ng libro? Marunong ako magbasa ng libro. Pero ang mas importante is kung ikaw, ang priority magbasa ng libro, ako gumawa ng libro. So, hindi lahat ng tao para sa learning. May mga tao na nandyan to teach. Ayun. So, pwedeng ito ay nakakatawa, pwedeng opinion lamang namin, pwede kami magkamali. Pwede tayo maka-offend. Pwede kami maka-offend. Sabihan nyo na lang kami. You can comment kung ano man yung mga nakaka-offend namin. At walang problema dyan. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang tayo dito. Yun. So, first topic tayo, brother. Ito yung pinaka-first topic natin. Hindi, second na. Second FPJ na. Big Bang eh. Ang ganda yung Big Bang FPJ natin. Fairness naman, yung sa atin. Additional, yung wala doon sa, yung nakalimutan ko is yung perpetual motion. Perpetuity ba? Perpetual motion machine. Hindi natin na-mention pareho. Natuloy tayong science nakakalimutan natin yun. Perpetual motion machine. Anyway, yung unang episode ay trial. So, ito yung kumbaga proper na. Proper na. Episode. Whatever. So, ang yun na. Diretso na mausugan na naman. Nawa-conscious ako eh. Wag dito. Wag ka lalapit. Hindi ako sanay sa gantong show. Pag hindi naman tayo... Pag nag-usap kaya tayo, nakayakap tayo.
Huwag mo na ipagkalat. Baka ano pa nila. So, yun na. Let's start with, ano yung topic natin yan? Topic natin ngayon is yung magpapakilala tayo kung ano yung ating mga principles. Exactly. Kasi bakit kaya kami nag-decide na yun ang i-topic namin? Sana bear with us, no? It might be boring for you guys. Kasi ito yung magiging core ng ating show. Yung kumbaga, saan Hindi, tayo tutukatin? Core nating dalawa. Core nating dalawa. Kung saan tayo nanggagaling at bakit may mga tao minsan hindi natin ma-please. Ayun. So, hindi natin ma-please kahit anong gawin natin kasi yun tayo. So, may mga ganun talaga sa mundo na kahit anong gawin mo, hindi mo ma-please yung tao na yun dahil magkaiba kayo ng moral code. Yun. So, at the same time, kung gusto man ninyo na maintindihin kami, unawain kami, or magalit kayo sa amin, or husgahan nyo kami, sana dito sa core namin. Diba? Wag sana tayo ganong lumabas. Kasi kung halimbawa, ihusgahan nyo ako base sa kami, sa sinabi ng ibang tao, or base sa history ng sinabi ng kung sinong Poncio Pilato sa history. Ang dahil mo sinasabi, ano yung core mo? Kaya, importante sa akin to. Okay. Intindihin mo lang muna. Sa ngayon. Ayun lang. Dito nyo kami sukatin. At the same time, yung mga kung may, in the future, meron kaming ka-interaction kayo, mga mahal naming audience, dito rin namin kayo. Hindi ko kayo mahal. Salamin natin. Mali yun. Hindi ako nagmamahal ng audience. Siyempre, ano ko lang yun. Parang props na... Plastic. Hindi nga pala, bawal nga pala plastic. Sorry, bawal ang plastic. Okay, sige. Well, napakagad ako. Kala mo walang para. Joke lang, guys. Alright. Core principles namin dalawa. Si Dodge, ang core principle niya is, kung tama ang pagkakaintindi ko pure, unadulterated honesty. What's unadulterated? Meaning, walang halong, tawag dito, walang halong mga eklabs. Ano yun? Eklabu. Walang kahit anong eklat na basta honesty is honesty. Diba? Kung ano yung tinanong sa'yo, kung sasagutin mo ng maayos, honest lang. Putulin mo na kita dyan. Okay. Right. Yung sa kanya naman is selfishness and selfishness and yun nga, bakit scam yung parang bawat tao may kanya-kanyang gusto. May gusto talaga sila, kaya lang hindi nila pinaparating. Hindi nila ma-pinpoint yung actual na gusto nila. Okay, expound natin pareho yung ano na yan, yung tawag dito. Yung point of view na yan, yung aming principles. Si Dodge, kung tutuusin, parang straightforward na yung kanya, honesty. Pero, meron pa siyang malalim na meaning yan. Nakakatawa eh. Meron pa siyang ibang definition yan. Actually, gusto ko rin malaman kasi hindi nyo naman gano'n ni-express sa akin yan. Yun sa akin siguro medyo controversial, quote-and-quote. Somewhat. Kasi selfishness. Kasi pag pinakinggan mo, marinig mo yung... Lahat ng tao selfish. Ganon. Parang pangit pakinggan eh. Putya, pag narinig mo ng unang beses, lahat ng tao selfish. Parang papantig-tenga mo eh. Papantig-tenga mo eh. Pero, yun nga, bakit nasabi ng isang to yung selfishness? Na as my own principle, in fact. Oo, na lahat ng tao selfish. Parang ganon. At hindi lang lahat ng tao ay selfish, kundi lahat ng tao dapat selfish. Ayan, hindi ko alam yan. Okay. Since this is both our show, pero si Dutch ang nagsimula ng ano na to, siyang nag-pilot sa lahat eh. Ako, parang nakibanwago na lang ako eh. But still, I love doing this kind of things. Kasi nag-English ako bigla. So, Di yan ma-English eh. Pauna ka na, brother. Ano ibig mo sabihin Sa pag sinabing honesty. Sinasabi nila yung beauty is in the eye of the beholder. Di ba? Madaming mga quote-and-quote sa mga bagay-bagay na sa pagiging honest. Okay? Subjective ang honesty eh. So, pwede siyang nasa ang bansa ka ba? Nasa ang lugar ka? Na kaninong pamamahay ka?
na kaninong ganyan ka, at kung paano ka huhusgahan. So, technically, ang moral code ko ay hindi nakabase sa tama at mali. Kasi, kung titingnan lang natin, i-divert natin ng konti, bakit hindi nakabase sa tama at mali ang aking moral code? Pupunta ka sa bahay ng ibang tao. Yon. And then, sinabi na huwag kang magtsinelas. Nagtsinelas ka pa din. Tigas ulo mo. So, lalabas na mali ka sa bahay nila. Pero mali ka ba sa paningin ng Diyos? Well, it depends. Sagutin ko ba yan ng base sa sarili ko nga? Base sa sarili mong Opinion. opinion. Well, depende sa intention mo. Kasi sa belief namin, sa faith namin, hindi ko na i-mention, hinuhusgahan tayo ni God based kung ano yung intention natin, kung ano yung ating means. Kasi sabi nga nila, either means justifies the end or end justifies the means. Sa faith namin, it's always the means justifies the ends. Kung ano yung intention mo, kaya pangit pa yung naging resulta, basta maganda yung intention mo at maganda yung means na ginawa mo, nagkataon lang na pangit yung outcome, is doon ka pa rin susukatin ni God. Ngayon nga. Diba? Parang, yung So, si Batman ay mabait. Batman. Oo, kasi si Batman, bubugbugin niya muna kahit kaya niya na makuha yung sagot. Alam niya na yung sagot, bubugbugin niya pa rin just to fish pa yung mga ideas dun sa tao. Well, again, in my own opinion, kasi ikaw yung Nagtatanong. nag-explain. Oo. Tapos binalik mo sa akin yung tanong. Oo. Subjective pa rin. Di ba? Exactly. Kung ano yung ginagawa ni Batman. So, kakasubjective mo, yung tama at mali ay nakabase na lang sa kung sino ka talaga. And your intentions. Okay. So, maaari kang makasakit eh. Kaya kasi sabi, hindi ko intention na saktan ka. Kaya lang, ganun yung lumalabas sa paningin mo. So, technically, hindi ko moral code ang tama at mali kasi nakabase yan sa'yo eh. Sa kung ano yung tama sa'yo, ano yung tama sa batas natin, ano yung tama sa paningin ng Diyos. O, sa Catholicism, dumaan sa simbahan. Nag-sign of the cross. Much as possible, i-avoid sana natin yung mag-single out. Hindi ko inaano yung belief na iba. This is not a foul para sa akin. Example lang talaga. Example lang. Okay, sige. Example. Ngayon, sa akin ay Catholic ako pero hindi ko siya ginagawa. Bakit? But I respect those people na gumagawa nun. Hindi ko nakita sa Biblia eh. Na pag dumaka sa simbahan, mag-sign of the cross ka. So, nasa inyo yun, kung gagawin nyo, wala namang mali. Sabi nga nila, kung maniniwala ka, di ba, wala namang mali. Kaya lang, ako, belief ko, since hindi siya nakasulat, at hindi rin siya nasasaad talaga sa Biblia. Parang tayo lang gumagawa nun. Hindi ko. Pilipino. Hindi, parang Pilipino. Parang sa ibang bansa walang ganon. As they pass the church, yung mga Amerikano, nagsa-sign of the cross ba sila? I have no idea. So technically, culture. No idea. Hindi ka mag-sign of the cross kung Catholic ka, huhusgahan ka ba ng mali ka? Probably not. Probably not. Exactly. So nakabase do kasi superficial siya eh. Surface level lang ito eh. Paano yung mga malalalim? Paano yung mga malalalim na kasalanan pala sa iba, hindi kasalanan sa'yo? Kaya nga nakabase siya sa culture, saang bansa ka, nasa ang simbahan ka. Kung magiging mali sila sa paningin mo, technically, pag sinabi mo, pumatay ka ng tao, eto na, pagpatay na kagad ng tao. Masyado nung mga hypothetical, masyado malalim. Ito nga, yan nga, brother. First, natin. Yan nga, brother. Naalala mo yung usapan natin dati na si Kim Jong-un, ayan na. Okay. Si Kim Jong-un ay bobombahin ng Amerika. Kunwari. Okay. And then, there's this one guy na kayang mapigilan si Kim Jong-un.
sa pamamagitan ng pananakit or something, sabihin na lang natin na gano'n, would they do it? Oh. Kasi you'll save millions na tao. Ilagay kita sa sitwasyon niya. Gagawin mo ba? Kasi 'di ba sabi nga enabler ka ng kasamaan kapag ka may kakayanan kang gawin pero hindi mo ginawa. Kaya mo siyang pigilan, pipindutin na yung red button. Ayan, gawin na nating mababaw. Ito yung red button, pipindutin niya na. Pag pindot niya, magla-launch yung nuclear missile papunta sa Amerika. Gagawin mo ba? Ise-save mo ba yung mga milyon-milyong tao? Kung Sa pagpatay kay Kim Jong-un. Oo. Kasi kung hindi mo siya patay, mapipindot niya pa rin yun. Medyo kontra yan sa core principle ko naman eh. Kaya siguro instead na i-divert mo sa i-point mo sa akin, i-divert natin kunwari sa ibang tao. Oh, sa ibang tao, sa kanila na lang kayo. Anong gagawin nyo? Si Kim Jong-un ay papatay ng milyon-milyon tao sa Amerika sa pamamagitan ng pagbomba niya doon. Anong gagawin niyo? May tsansa kayong iyariin na si Kim Jong-un at the moment. Kunwari, kasama niya kayo sa isang kwarto. Anong gagawin nyo? Interesting question. Oh. Sabihin na natin, may sagot na sila. Ako, hindi ko na sila sasagutin. Ako, una sa lahat, wala akong gagawin. Bakit wala kang gagawin? One, kung yun talaga ang mission niya sa buhay, kasi, di ba, lahat naman yan, kinreate ni God, binigyan ka ng will. Sabi nga, binigyan ka ng will. Pero, hindi niya sinabi na pati subconscious mo, kontrolado mo. Oh. Okay. Meron bang tao nakakontrol ng subconscious nila? I don't know, pero most likely wala. Wala. So, technically, naalala mo yung sinabi ko sa'yo, huwag kang umisip ng elepante. Siyempre, elepante isipin. Oo, yun yung yun yung sinasabi ko. So, ikaw na rin nagsabi, power of suggestion. Paano kung sinasuggest ni God na si Kim Jong-un ay bombahin yung Amerika? Well, most likely wala ka nga talaga magagawa. Wala kang magagawa. Kasi pero si God, binombahan ako sa subconscious mind ko na ito yung tama. Patayin mo si Kim Jong-un. Yun naman yung role ko. So, tingin mo, papatayin ko siya. Malamang. Ha? Malamang. Yun. Hindi ko alam yung sagot. Kasi wala ako at the moment. So, for now, ang sasabihin ko, base sa kwentuhan natin, wala akong gagawin. Kasi kung yun ang kanyang mission sa buhay at hindi ko naramdaman sa subconscious mind ko yung enough courage. Enough brave. Enough courage. Proper grammar, boy. Proper grammar. Enough courage para gawin yung bagay na makakapigil sa gagawin niya is hindi ko talaga magagawa. So, yun yung sinasabi kong core principle ko. Hindi nakabase sa tama at mali. Nakabase sa totoo at kasinungalingan lang. Kasi yun, nandun na yung tama at mali. Pigilan mo si Kim Jong-un, na pigilan mo siya, patay ka and everything. So, technically, naligtas yung Amerika and everything. Lalabas na tama ka sa paningin ng mga Amerikano. Ngayon, hindi mo pigilan, patay sila, lalabas naman na tama ka sa paningin ni Kim Jong-un. Tama ka sa ibang tao, mali ka sa ibang tao. So, ganun lang yun. Either way, meron kang taong mapiplease, meron kang taong anong kontra ng please? Ma-offend. Sabihin na lang natin na ganun. So, technically, ako ay hindi ko pa alam ang sagot kung nandun ako sa situation na yun. Kasi, walang taong nakakakontrol ng subconscious mind nila. Okay. Interesting.
Kasi kung parang yung isang kriminal, bakit hindi ko kayang husgahan yung isang kriminal? Yes, kriminal siya, pumatay siya in everything. Hindi ko kayang man-judge ng tao. Kaya ilang beses din ako na loko eh. Bakit? Kasi itong taon to, hindi naman ginagawa sa akin yun. So technically, kahit masamang tao siya, nandyan pa rin ako para sa kanya. Alright. Pero may mga times na si God, ewan ko kung si God talaga, binobombahan yung subconscious mind ko na, medyo mag-ingat ka ng konti. Hindi ako nakabase sa itsura niya, sa ginawa niya. Hindi ko alam. Minsan, may ganun ako na hindi ako nagtitiwala sa isang tao kahit na hindi naman malalim yung kasalanan na ginawa niya. At yung taong malalim yung kasalanan na ginawa, may chance pa rin na pagkatiwalaan ko siya. So yun yung hindi rin nakabase sa feelings. Kasi this is subconscious eh. Subconscious hindi dahil maganda siya, tapos magnanakaw siya, tapos hindi ko na pagkakatiwalaan dahil magtitiwala na ako dahil maganda siya, pwedeng hindi ako magtiwala, ganon. So either way, walang perfectong sagot na nakabase sa mapiplease mo lahat. Pero tapos ka na ba, brother? Sige. Okay, question naman about sa core mo. Ang core mo is honesty. Ano ang definition mo ng honesty? At paano ka namin i-measure sa mga sa mga sinasabi mo at sa mga actions mo by your own definition of honesty? And likewise, yung ating mga audience, kung meron silang participation sa atin, paano mo i-apply sa kanila yung sinasabi mo na honesty? Kasi this is after all a show. At ang point is number 1, to inform the people. Number 2 is to entertain. Third is for us to learn, each and every one of us. And syempre gusto rin naman natin ang audience. That's the last thing. Paano ko ipapaliwanag yung honesty ko? Una sa lahat, truth or lies, di ba ang core principle ko? Truth or lies. So, isang tao gumawa ng masama, wala akong pakialam. Okay. Pero sinabi niya sa akin, Dodge, nakapatay ako ng tao. Para ikaw, aminin mo sa akin yon, it's enough. Hindi para tanggalin yung kasalanan mo. It's enough for me not to judge you. Kasi nagawa mo yon dahil baka yun yung naging role mo, subconsciously, and yun yung nangyari. And you want someone to help you. Kung makatulong man ako o hindi. So, nandun siya. Nakapatay siya. And sinabi niya sa akin. So, itong taon to, mas magaan yung pakiramdam ko versus do sa taon nakapatay lang na nagsisinungaling. So, sa mata ng batas, di ba, medyo gumagaan ang kasalanan na isang tao or nabibigyan ng pardon pagka mas mabait siya. Diba? At mas tapat siya sa loob ng bilangguan. So technically, doon pa lang medyo na-share na din ng ating batas yung pagdating sa honesty. And syempre, pag nililitis ka, 'di ba? Pag may kaso ka, yung nanunumpa kayo about the truth. Okay? So, yan ang magbabanggaan yan. Yung totoo sa akin at totoo sa'yo. So, maaaring ganito. Si Juan ay nagnakaw kay Pedro. Yung nakita kong eksaktong kinuha niya yung isang gamit, pag ginudge mo yun as pagnanakaw na agad, is nasa yun na yun. Ngayon, ninakaw niya talaga. Hindi, sinabi ni isa, nanakawan ako. Ganyan. Anong sasabihin mo ngayon doon sa tao? Tuturo mo ba kagad si Pedro? Depends on the situation, maybe. Pero malamang, oo. Kasi yun yung nakita mo eh. Oo. Pero what if hindi talaga nagnakaw si Pedro? Ang mali pala yung tao. Nagkapalit sila ng gamit. Tapos ngayon, kinuha ni Pedro yung gamit niya, ibinalik doon sa uy, nagkapalit tayo ng gamit. So technically, nagkamali ka na. So,
maaari ka magkamali with the truth. Okay? So kung parehas kayong truth, ang magmamatter na lang doon kung sino yung factual. Ito na, yung mas malalim doon sa truth. Kasi maaring, ito na lang, bigay tayo maganda. Recently, politics. Sabihin na natin politics. May sinusuportahan ka, may sinusuportahan siya. Ngayon, ikaw, nakita mo nang may mali doon sa sinusuportahan mong politician. And then, ini-ignore mo yung mga kasinungalingan nila. That's on you. Oh. Ngayon sa akin, yung aking binoto, hindi si ano yun. Okay? Kung iniisip mo, hindi si ano yun. So, ang sa akin is, alam ko yung mga kalokohan niya and everything, pero hindi ko ipagtatanggol na ginawa niya yun. Na hindi niya ginawa yun. Yun yung belief ko. So technically, doon mismo sa butas ng manok ko, tinitingnan ko din, nire-review ko din. Ang problema kasi, yung iba sa atin, yung belief nila, dahil sobrang sinasamba nila yung kanilang manok sa politika, ay tinatanggal na nila yung mga ginawang kalokohan ng ano nila, sinusuportahan nila. Yun yung sinasabi ko. So, ano yung truth? Lahat naman yan eh. Sabi nga, ano yun? Kung may death note ka, mamatay na sana lahat ng politician na nagnakaw. Baka technically, walang matira. Bakit? Lahat yan at some point, nakapagnakaw na eh. Yung iba dyan, direct. Yung iba, indirect. Nasa inyo na lang yun. So, paano, bakit mo sasabihin na nakapagnakaw na maaaring, ang corruption hindi lang naman sa pera yan eh. Ang pagnanakaw hindi lang pera. Maaari ka magnakaw ng oras, maaari ka magnakaw ng kapangyarihan, maaari ka magnakaw ng hustisya. Madami kang pwedeng nakawin sa mundo. Eto, dalawa tayo. Sabay tayo umaandar. And then, inunahan kita. Tapos, naipit ka sa traffic. Automatic na, nakawan na kita ng oras nun eh. Ano pa? Pera. Yung basic na lang sa pera eh. Ayan yan. Maambon yung pera sa taas. Pag hindi ka kumuha sa kapulisan, pag hindi ka kumuha, hindi ka aangat sa pwesto. So, technically, may mga ganon. Hindi sila umangat sa pwesto. Bakit? Hindi sila sumasabay sa agos eh. So, pag hindi ka kasama sa grupo, hindi ka aangat sa posisyon. So, madami na tayo nakilalang ganyan. So, ano pa? Ano pa mga ninanakaw? Yung kapangyarihan. Hindi ka pumipila sa isang lugar. Ay, kay ganito, kay kagawad, ganito ko. Oh. Kay kagawad ka ba, pumasok ka na, mauna ka na. Palakasan. Oh. It's a kind of corruption also, Brad. Kultura na natin yan, parang hindi na corruption. Kultura. Yun nga. parang sa India, di ba, normal na yung gumawa ng sariling daan. Doon nila tayo daig eh. Sila, gumagawa sila ng sarili nilang daan. Tayo, nagka-counterflow. Sila puta, gumagawa ng sarili nilang daan. So, doon pa lang malalaman mo kung gaano ka-corrupt yung mga tao. Kaya ang iniidolo ko talagang bansa, brother, Japan. Kasi doon, magulog ka nga ng wallet. Babalik mismo, baka magpaunahan pa yung mga tao sa pagbabalik sa'yo eh. Kaya kaya din hindi umuunlad yung bansa natin? Kasi technically, sa behavior natin, hindi na lang sa mga politician, tayo mismo sa sarili natin, corrupt tayo. And i-explain ko yan sa susunod, bakit nagiging corrupt ang mga Pilipino. So, yan na yung medyo lumalayo tayo. Preview ng next natin. Preview ng next episode natin na seryoso. Okay. So, anong nangyari kasi, maputol kita saglit. Nabanggit mo yung term na seryoso. Dito pala sa show namin, there will be times na mag-uusap kami ng mostly kalokohan, na may konting seryoso. And then there will be episodes also na seryoso na ano na ba yung sinabi ko? Kalokohan, medyo seryoso. And this time,
seryoso na may konting kalokohan. Kalokohan. Okay, palitan lang. Ah. Okay, so ile-label namin yan per episode. Siguro ano ba? Yellow yung seryoso. Wala nang kulay-kulay, label. wala na. Wala na. Okay, kasi Parang ginawa mong politics. kaya mahirap na yun. Iniiwasan talaga natin maka-open. Kasi makaka-open at makaka-open talaga. Oo, Hindi makaka-open maiwasan. ka Pero talaga. hanggat maaari, di ba, huwag natin sadyain. Lahat sa gobyerno magnanakaw. Hindi naman, nakapagnakaw na. Again, Okay. yung pagnanakaw, hindi lang sa pera yan. Pag gumamit ka ng posisyon mo, sa pagpila, pinadali mo yung isang bagay, nagnakaw ka na nun. Okay, so itong episode na to, seryoso to, ano. A little bit. Basta, yun Kasi na yun. ano to eh. Kasi Wala na tayong label. principle natin. Everything naman no? Oh, everything. Okay. Yun. So, ayan na, papasok na natin. Balik natin doon sa ano. So, kaya truth or lies lang, ano nga ba yung totoo? So, ito na yung totoo. Si ganito ay nakagawa ng kasalanan and then umamin siya, mas mababaw yung kasalanan, mas mapapagaan yung kasalanan. Kaya nga 'di ba, yung umamin ka na, ituro mo na yung ano mo, malay mo mabigyan ka pa namin ng protection, everything. Mga ganun sa ano eh. So, ang inex natin is yung factual na. So, may ebidensya ka ba? Ano yung ebidensya mo na nagsusupport na nagnakaw nga talaga si Juan kay Pedro or si Pedro kay Juan? So, doon na magmamatter yun na minsan, hindi lang enough kung ano yung nakita mo. Kundi yung buong video. I-discuss natin si Gonzales. Discuss natin, mabilis lang. Uy ka sa. Sabihin na natin na ang daming napag-usapan sa kanya and everything. Summarize natin. Ito ay talagang corrupt. Itong taon to, corrupt to. Bakit? Teka, para sabihin mo yan, are you saying that as a fact or are you saying that as an opinion? As an opinion. Okay, nasasabi mo na corrupt. As an opinion to. Bakit? Bakit yun ang opinion mo? Una sa lahat, para maglabas ka ng baril sa isang sa isang nagbibisikleta na kahit umamba lang sa'yo eh. Kumbaga kung ikaw, Brad, ikaw ay alagad ng batas dati, alam mo na pag nasaktan ka, may mangyayari doon sa nanakit sa'yo. At wala naman baril yung nakabisikleta eh. So technically, hindi siya mapapatay. No? Sinabi niya, mapapatay daw siya dahil may spine operation. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin na madami alibay, madami din siyang kaso. So technically, hindi ko napatunayan. Pero yung mga ibang kaso na yun na nagpapatunay na corrupt siya sa kapangyarihan. Wala akong sinabi sa pera ha, sa kapangyarihan, sa paggamit ng kanyang baril. Bakit mo gagamitin yung baril mo at that moment? Sa isang nakabisik, ano laban mo sa'yo? Yung pangalang hinarang niya, baka madisgrasya niya na yun eh. Yung pa kayang kasahan niya ng baril, binatukan mo na, nakabato ka na eh. And then nung gagante, syempre nung gagante, pwede ka naman magsabi ng, may baril ako. Pwede mong takutin eh. Kaya lang, hindi. Kinasa niya na kagad na gano'n. Patutok na siya eh. Kaya angat niya na eh. Ganyan na siya eh. So para sa akin, itong tao na to ay corrupt sa kapangyarihan. Masyadong mayabang. Masyadong. Sobra. Ito ay factual, tingin ko. Hindi na to opinion. Itong taon to, mayabang to. Masyadong mayabang. Masyadong mayabang. Kasi mayabang din tayo. Masyadong mayabang. Medyo na-trace namin yan. Yung kayabangan na ganyan. Amoy kita. Amoy kita. Yung hindi lang yung gender yung naamoy, pati yung kayabangan. Mahalingasaw. Mahalingasaw yung kayabangan. At may mayabang na hindi nakakasama ng loob. May mayabang na makulit. Nakakatawa. May mayabang na nakakasakit, nakakapikon. So, sa kanya, nakakapikon yun. Bakit? Labis-labis yung ginawa eh. Na tipong tinutok mo agad. Grabe. Wala kang pakundangan na hindi man lang takot eh. Nakasakit na siya, tinutukan pa niya. So nakita mo doon yung hindi sila equal talaga eh. Dahil nasaktan na, nanakit pa, and then
nung sinuko niya daw yung sarili niya eh. Di na-interview, ganyan, mayabang pa. Nung dumating kay Katunying, ang yabang din. Tapos nung dumating na nung nasa may batas na, Mr. Chair, Victim po Opo, rin ako. umuopo kay, Biktima rin po ako. biktima rin po ako, umuopo kay Senator Bato. Oo. So, technically, Nakabangga siya ng mas mataas sa kanyang power. basta mas mataas sa kanya, hindi niya kaya. So, technically, itong taong to ay corrupt sa kapangyarihan. Okay. So, kaya hindi siya, siguro kaya hindi pinapangat yun. Una sa lahat, corrupt sa kapangyarihan eh. Gagamit agad ng baril, simpleng bagay eh. Ako, susuntukin muna kita. Ba't kita gagamitan ng baril? Kung sumunto ka din, hindi natin kaya sampahan ng kaso yung bawat isa. Bakit? Nagsuntukan lang naman tayo eh. Alam man, demanda mo ako ng physical abuse, nasuntok mo din ako. Di ba? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa batas. Hindi ko rin alam. Wala akong idea dyan. Huwag natin bigyan ng idea ng violence yung mga kabataan. Huwag natin bigyan ng idea. Ano lang namin Pero yun nga, yung equality nandun kasi na wala doon sa araw na yun yung salitang equality. So itong tao na to ay sinungaling. Bakit? No, parang tinuturo niya pa yung cyclist na ganyan, na ganyan. Tapos nung lumabas na yung cyclist, parang nag-iiba na sila ng opinion nila. So parang lumalaban na ulit itong Gonzales na nababahag naman doon sa Senate hearing. So doon pala alam mo na corrupt itong taong to. Lubos na paggamit ng kapangyarihan. So yun, that's a fact. So yan ang aking may proof ba? Wala akong proof na gumagamit siya ng pero ito, fakto, mayabang ka. Lintik ang kayabangan mo. Yan na nagiging dahilan bakit ka gumagamit ng power. So, yan yung aking moral code. So, nagkamali siya. Ano yung totoo, tama, mali. Pero hindi ko hinuhusgahan na yun na lang siya. Hindi ko sinasabi na si Gonzales ay masamang ama. Hindi ko sinasabi na masamang asawa si Gonzales. Ang sinasabi ko, mainitin ang ulo kasi like me, minsan mainitin din ulo ko. So, masasabi mo na ganun talaga yung personality niya, mayabang. Pero hindi lang siya yun. So, hindi mo masasabi na masamang tao na siya. Walang ganun yun yung core niya, kumbaga. Pero hindi lang yun naman yun ang meron siya. Oo. So, parang di ba yin yang nga, yung puti, itim. Yung mabuti, may kasama niya. Hindi ako naniniwala na, itong tao na to, ang bait-bait. Walang butas ang puwet. Kaya ang lagi kong tanong sobrang bait niya, wala bang butas yung puwet niyan? Ano ibig sabihin nun? Unusual. Walang taong sobrang bait sa mundo. Even yung mga kilala mong mababait kunwari na yan, yung mga may mga kalokohan din yan. At yung mga masasamang tao, may mga taglay na kabaitan din niya. Maaari nagagawa nila gina-justify nila yung means na, yung CSI mo, dahil justifies the means. Ginagawa nila yung bagay na yon, pero masama yung way nila. Maaaring ganon. Goal nila is makatulong, pero masama yung way nila. So, hindi lang sila masama. May kabutihan din sila. At yung mabuti, hindi lang sila mabuti. May kasamaan din yung mga yan. So, walang ganon, ay, bait-bait nito. Tumatay sa tumatay sa kamay. Ano yung alien? yun yung point ko. Yan yung aking moral code. Naka-base lang sa truth or lies. So, basta totoo, factual, dyan tayo. So, isang tao masama, hindi natin husgahan yung buong pagkatao niya. Husgahan mo yung ginawa niya. Okay. Itong core principle mo, paano natin yan magagamit para makatulong or makapagbigay man lang ng magandang suggestion or opinion natin sa ating mga audience? Brother, I'm tired. Parang ganito. Pagod na ako. Bakit? Ito lang hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing sa lahat to. Actually, parang sa lahat Punta akong SM Bikutan. Simple lang to Last time.
nasa food court ako, Brad. Okay. And then nakita ko tong isang poging lalaki na nasa commercial. Pogi. Mhm. Tapos, kumakain siya ng shawarma. Mhm. Oh, kayo nang bahala kung anong shawarma yan. Ano yung tsura mo nung nakita mo siya? Ha? Ano Sabi yung ko, facial expression mo? sabi ko, sabi ko, hindi, lalaki tayo. parang nagtano kayo. Nag-doubt pa eh. Oo, parang nagdalawang isip Nag-doubt pa kayo. eh. So nung nakita ko yung parang ang sarap-sarap niyang kumain ng shawarma. Bakit? Ang sarap-sarap. Yung shawarma kasi, Brad, ang laki nung lettuce doon sa sa Shawarma. pita, doon sa loob ng shawarma. Si Piolo ito na kumakain at sarap na sarap siya. Talagang Piolo ganun, pala. Piolo. Bumili ngayon ako. Pagbili ko, wala yung lettuce. Baka special order yun. Baka merong, kumbaga, Tinanong ko nga eh. add-ons. Sabi ko, kuya, may lettuce ba yan? Sabi niya, wala, sir. Sabi ko, bakit wala? Si Piolo meron. Oh. Piolo ka ba? Ginanong ka eh. Bakit? Pag nasa pako. pag luminya sa akin ng gano'n, baka umiyak na lang ako. Oo nga, no? Bakit si Piolo nga ba ako? Parang yung normal na shawarma, no? Pagpasubo na siya, bigla nagkakaroon ng lettuce. Net, anong sagot mo noon? Brad, di mo lang alam, undercover ako. Sikretong Piolo ka pala. Sikretong Piolo. Papa P. Papa P. So, doon pa lang, nakakapagod na ang mundo natin gumagalaw sa kasinungalingan. Aminado kayo dito, marketing, advertising, na false advertisement. Kaya nga ako, ito, isang masarap na burger. Basta yung pangalan ng burger nila is Bully Boy. Bully Boy yung burger na pangalan. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng restaurant. Kung ano yung nakalagay dun sa mismong Parang nakain ko yan Somewhere sa Mandaluyong ba yan? Hindi, malaking restaurant to, may mga chain to, branches to. Nakalagay doon sa niya, Bully Boy burger. 3 yung patty. And then, nung binili ko, 300 plus eh. Ewan ko, baka na ngayon, 400 na. Hindi ako sure. Pagbili ko, aluminum foil. Pagbukas ko, Brad, kung ano yung nandito, yun din yung nandun. Dito ang tuwa ka ngayon. A little bit. Bakit? Hindi lang siya kamukhang kamuka. Pero lahat nung sahog na nandito ay nandun din. Hindi lang siya yung perfecto kasi syempre binalot na eh. Pero pag tiningnan mo, yung laki ng lettuce, ng mga gulay, tsaka yung laki ng burger, eksaktong-eksakto sa kung ano yung nakalagay doon. Bakit hindi natin gawin na mas ganon yung mundong ginagalawan natin? So, ako, china-challenge ko yung mga advertisers, marketing, na gumawa naman kayo ng eksaktong na hindi yung, or actually hindi nila kasalanan eh. Ang may kasalanan yung restaurant eh. Siyempre, sila naman yung di ba? Kaya lang, ang point ng sinasabi ko na parang may konting kasalanan din sila, ginagawa nilang imposible yung product. Ang dami nilang ginagamit na effects. Yung mga yun, hindi naman talaga pati yung iba doon eh. Diba? Kamote, no? Yung yung iba talagang ginamitan ng technique para masarap tingnan. Bakit hindi natin imit sa gitna? Nabawasan natin yung kasalanan ng advertising and also yung pag-deliver ng mga restaurant ay try natin i-attain kung ano yung pinapakita sa advertisement. False promising. So, ano yung magandang false promising? Parang ganito. Sinabihan. Ito, technique ng Jollibee to. Ay, nasabi ko, sorry. Technique na, hindi. Siyempre, Jollibee kid ako eh. Kaya, yung mga ganyan, gusto ko yan. Technique ng Jollibee to Order ako ng champ. Sabi sa akin,
Sir, 15 minutes pa. Mhm. Yung champ, 15 minutes. Putang ina, ang tagal naman. Sabi ko, bibili pa ba ako nito? Mag 2-piece chicken joy na lang ako, tsaka 1 spaghetti. Kung ano na iniisip ko. Kasi yung Mga hindi alternative. naabot yung craving ko eh. Oo. Di sabi kong ganun, sige, ito na lang. Ano na, burger na talaga, hintayin ko na lang. Hindi na ibigay sa akin ng 5 minutes. Yung champ. Yung champ, Ba? ano ngayon ang reaksyon ko? Kasi po, nag-over-deliver si Jollibee. Tuwa ka ngayon kay Jollibee. Mm. Pero ang totoo, kaya talaga nilang gawin in 5 minutes yun. Mm. Oh. Why not maging ganon yung klase ng kasinungalingan natin na wag natin i-make yung tao na mag-expect Mm. ng isang magandang bagay na hindi naman natin kaya ibigay. Mm. Oh. So yun ang sa akin. Ang stand ko sa truth or lies. Ano pa? Ano pa ba maganda example? Basta ang daming kasinungalingan sa mundo, baka lumabas din yung pagka ano. I-tackle na lang natin yung iba sa susunod. So ikaw muna. Papasok pa rin. Papasok at papasok yan sa susunod na topic. Principle natin yan. Oo, hindi mawawala yan. Basta China ng Turks yan. Ay, puta na sabi. Patakin ng Turks yan. Yung pala yun. Oo, yun yun. Ano walang lettuce eh. Pinaglolo. Pag tingin ko sa... Ganun pa kumain si Piolo. Oh. Kala mo, pag ano ko, order ko, walang lettuce. Nako, Piolo eh. Si Piolo Piolo ka ba? Baka hindi lang naman lettuce yun. Ha? Mga kumpletos recados. Oo, baka Special kompleto. order. Okay. So, kay Dodge, basta tatandaan lang natin lagi, honesty lang. Honesty is the best policy, especially for him. No? So, kung meron kayong mga suggestion, opinion, violent reaction, whatever. Wait, Mhm. transparency. So kung may napupuna kayong mali sa amin, pwede nyo rin sabihin. Tatanggapin namin yan. Open kami for Hindi, siya lang. Kasi siya lang. critics. So, lang yung honest eh. Joke lang. Tatanggapin natin. Open tayo sa critics and kung makakahingi tayo ng tawad but not on Turks, hihingi tayo ng tawad. Oh. Welcome natin yan. Yung positive o Hindi, negative. challenge na lang yun sa challenge na lang yun sa madami pang fast food pagka nag-name drop ako para lahat sinungaling. Chef Jollibee bias. Bias na po. Hindi ko sabihin tinatanggap natin lahat yan. Kahit ano pa sabihin nyo sa kahit murahin nyo pa siguro kami. Oh. Basta sensible lang tayo. No? Kung magagalit kayo, sabihin nyo kung natutuwa kayo, sige, compliment nyo kami, okay lang din. Tatanggapin namin ng lahat yan. Wala problema kasi at the end of the day, gusto natin matuto lahat eh. Oo. Diba? Hindi lang natin puro positive yung tatanggapin natin, pati negative. Ganun ang maturity. Diba? Ayan. So, ako naman. Ikaw. Okay. So, ako naman, ang principle ko, selfishness. Kung pakikinggan mo siya, may pagka... Brad, nung una mo nasabi sa akin, trip nito. Kung ano pinasasabi niya ito, parang gano'n ng ano eh. No? Oo, pero... Yun ang core principle ko. Selfishness. Para sa akin, lahat ng tao na nabuhay ay selfish. And that's not a bad thing. Hindi yun masama, hindi yun pangit in any way. In fact, ginawa ko na siyang prinsipyo ko na ako ay selfish na tao. At ang kapwa ko I prefer na maging selfish din. Okay? So I'm not just saying na ang tao ay selfish. I deliberately saying na ang tao ay supposedly dapat definitely maging selfish. Ano ba kasi yung ibig ko sabihin? Ano diba? Sabihin sa selfish? Kasi para sa akin, ang paniniwala ko, lahat ng tao merong kailangan. Laging may pangangailangan. Hindi nawawala ang pangangailangan ng tao. At bukod sa pangangailangan, meron din yung mga gusto. Needs and wants. Di ba? Meron kang kailangan, meron ka ring mga gusto sa buhay. At lahat yun ay nakasentro sa atin. Sa atin mismo. Lahat ng ginagawa ng tao para sa sarili niya lang. Magbigay ka ng sample. Kahit gaano pa kaganda. Dalawa lang naman ang ginagawa ng tao eh.
masama or mabuti. Tama at mali. Yan. Pareho yan. Lahat yung dalawang yan, para sa sarili mo lang. Magbigay tayo ng example, sabihin natin maganda, or tama, or good, or whatever. For example, sabihin mo, nakakaangat ka sa buhay, magcha-charity ka ngayon. Diba? Ngayon, kung ang intention mo ay maganda, Kunwari Okay. ako, ang intention ko masarap sa feeling ko yun, nakakatulong. okay. Honestly, ito, kunwari, hindi ako to hindi ako to. Ibang tao to. Ayun, nakakatulong. Yung talaga yung nakita ko yung mukha niya, sobrang thank you. Masarap sa feeling ko yun. Is that selfish? Selfish yun, kasi masarap sa pakiramdam mo yun. Hindi, ayun nga, ibig ko sabihin, di ba? Kaya maganda pa ginagawa mo, kaya tama pa may mag-donate ka sa charity, di ba? Nakakatulong ka sa kapwa, that's a good thing. Pero hindi mo sasabihin na ginagawa mo yan para sa ibang tao lang. Kasi ginagawa mo yan, nag-expect ka pa rin ng something eh. Nag-expect ka na, nakatulong ako sa kapwa. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong. So may nakukuha ka pa rin sarap ng feelings. O kaya naman ang intention mo sana mabiyayaan na. Ay, paano yung mga sinushoot nila, yung pagtulong nila sa kapwa? Ha? Paano? Mas lalo yun. Mas terrible yun. Yun nga yung example ko. Mga terrible pala kayo. Sino yung mga nagsushoot niya? Yung, ay, nanay, tulungan ko na kayo. Teka, huwag muna natin silang i-judge. Kasi principle ko naman ng principle ko naman ng pinag-uusapan. Yun yung sinasabi ko maganda. Diba? Kung maganda yung intention mo, that's a good thing. Pero may nakukuha ka pa rin something in return. And kung hindi naman maganda ang intention mo, pangit ang ginagawa mo. Yan, like for example yan, para lang may ma-shoot ka, gusto mo meron kang mag-viral yung video. Kunwari ang tinulong 500, ang kinita sa video 50,000. Ibang usapan na yun. Kung maganda naman yung intention or yung means, okay lang. Pero kung yun lang talagang target mo, di ba? Yun nga 500 lang tinulong, tapos nakakuha ng 50,000, and then sa susunod, kaya niya nang tumulong, may 50,000 na siya di 500 lang ulit yung tinulong, binigay ulit, tapos may 50,000 na naman siya. Paano yung ganun, Brad? Meron pa ako nakita pizza, huwag kang musog. Hindi. Pizza guy. Di kunwari, umorder siya. Tapos maya-maya, binigay niya na rin yung pizza doon sa pizza guy. Di yung pizza guy naman natuwa. And then binigyan niya ng parang, hindi ko alam kung 5,000, 1,000. And then, tinignan ko yung view, ang daming view. Tapos, in-estimate ko yung, estimation lang kung magkano yung kikitain niya. Ang laki. Walang-wala yung binigay niya. So, anong judgment mo doon? Pag-explainin mo muna ako ng core principle ko bago tayo magtanong-tanong. Kasi, baka maaaring gamitin ko rin yung example na yan. Tapos, di ba? Kumbaga, matakil ko siya. Tapos itatanong mo rin naman pala. Might as well itakil ko muna para magtatanong ka, detailed na. Tama. So balik tayo sa selfishness. Mamaya balikan natin yung tanong mo na yan. So good and bad. Ngayon naman yung bad deeds or yung mga masasamang ginagawa ng diba? Ganun din It's the same thing para sa sarili. Mas makasarili pa nga yung tututusin yung mga masasama yung mga masasama nating gawa. For example, magnanakaw ka. Kaya ano pa ang reason ng pagnanakaw mo? Kaya mahirap ka o kleptomania ka pa. O kung basta as long as you are in control, hindi ka nai-impluwensyahan ng kung anumang substance or what. Diba? I'm not saying tama yun. I'm saying is ikaw yun. Diba? Ginawa mo yun. Pag-gamit na substance, mali din yun. Mali rin yun. Pero may side effect kagaya na nakakagawa ng diba? Ng kakakuhan. So nagnakaw ka. Yung pera kinita mo para sa iyo. Kahit saan mo pa yan gamitin, kahit ipamigay mo pa yan sa mga may hirap or gamitin mo yan sa pamilya mo or kung anumang bisyo mo, 'di ba? It's still for you. What I'm saying is lahat ng ginagawa ng tao, lahat ng kilos niya ay para sa sarili niya lang. That's it. Yan, yung paano kung kuha mo ng baso, gusto mong uminom, that's for you. Paano kung iinom siguro para sa paano kung gusto kong tumulong kasi gusto kong makit sa langit? Well,
it's still for you. Kasi Oh, yun di ang ba? gusto mo eh. Oh, yun nga. So lahat talaga. Kaya hindi kita kinokontra dyan eh. Hindi. Wala naman ako sinabi kinokontra mo ko eh. Ngayon, ano ang point ko? Bakit yun ang naging core ko? Kasi kung pakikinggan, ang pakit talaga eh. Oo. Selfishness. Lahat Selfish ka yan. palang tao eh. Pag ako sinabihan mo ako selfish, magpapasalamat Paano pa yung ako mga sa'yo. politician? Lahat ng tao selfish. Oo. As in lahat. Lahat tayo. Lahat ng ginagawa natin may motive behind. Kaya maganda, kaya hindi. Paano kung yung yung at the moment binaril si girl and then sinagip mo? Still selfish? At the heat of the moment. Oo. Binaril si girl and then hindi na siya nag-isip. Subconsciously, bigla mo na lang Sinave, ginawa. oo. I don't think so. Walang taong gagawa. Ha? Walang taong gagawa nung subconsciously, yun ang ikikilos mo. Maaaring yun ang core mo, pero ginawa mo pa rin yun for a reason. O siguro, ayaw mo kasi siya mamatay kasi mag-aalaga pa siya ng mga anak mo. Ano pa yan? Parang Oo, sarili mo selfish pa rin yun. Lahat ng ginagawa natin, Hindi, selfish, kahit kami rito. Okay, so ganun ko sinusukat ang sarili ko. Bakit nga ba natin ginagawa to? Ha? Well, ang intent natin is first and foremost talaga is to share whatever we have, 'di ba? Kasi tayo, di naman talaga tayo kasamang tao. May prinsipyo at prinsipyo pa rin naman tayo na binabalikan. At isa sa mga prinsipyo natin is we want to leave behind na something na makatulong tayo sa kapwa. Even in a small way na itong mga sharing ng mga knowledge natin. At the same time, may balik pa rin naman sa atin. Ano yun? Ang para sa akin hindi kasi I can't speak for you eh. So para sa akin, number one is self-fulfillment. 'Di ba? I don't want to talk about religion kasi lahat naman ng religion halos ay nagtuturo ng tama. Ng tama. 'Di ba? Ng good intent. On their own. On their belief. So, let's talk about ourselves na lang. So, ayun, yun ang gusto nating magturo ng something na magagamit ng kapwa natin. At the same time, tayo matuto rin through this discussion, interaction with our audiences. And kung makagain man tayo ng konting profit dito, we'll have to see. Okay. Ako. So, it's still for us. Part of me, yun nga, ma-express ko yung sarili ko na ang daming kasinungalingan sa mundo and kumita ng pera. Exactly. That's honest. That's tag dito. Una muna yun eh. Kasi yan ang tinuro sa akin ng AirPods ko. Sa mundo, wala kang makukuha ng wala kang ibibigay. Mm-hmm. At tandaan mo yan, wala kang makukuha. So, partly, pares kayo na a little bit eh. Selfish din yun eh. Wala kang makukuha sa mundo na wala kang ibibigay. Wala kang makukuha bunga kung wala kang itatanim. Wala kang makukuhang anak kung wala kang girlfriend, wala kang asawa. So, technically, it's the same thing na tayo may mga ginagawa tayo for our selfish reasons, pero hindi lang tayo yon. And yun nga, partly, nagsishare tayo ng thoughts and try natin na maging honest pa yung mga ibang tao. Spread yung honesty, spread yung belief na ganyan na yung mga tao is a little bit selfish on their own, na magkaroon ng self-actualization. Na ito ay ginagawa nila hindi lang para sa pamilya nila, para din sa kanila. Yan. Ano pa? Okay. So, bakit yun ang pinili kong core principle ko? Bakit nga ba? Well, it still speaks for my own principle itself. Kasi may selfish gain ako din doon. No? Ganun ko sinusukat ang sarili ko, ganun ko rin sinusukat ang kapwa ko. Meaning, that way, kasi alam ko na tao isang tingin ko pa lang, may motibo to, may pakay to. Ang daming application. Number one, alam mo, kung pagpunta mo lang dito, alam ko na yung pakay. Kung alam mo ang pakay, or at least ma-predict mo, ma-predict mo yung intention ng tao, yung kanyang, kung ano yung balak niya gawin, ano yung gusto niya. Either matulungan mo siya, or matulungan ka niya, magtulungan kayo, or kung hindi maganda yung kanyang intention, ma-impede mo, ma-avert. Diba? That way, matutulungan mo ang sarili mo, kapwa mo, pamilya mo,
at protection at the same time Ah. sa sarili mo at mga mahal mo sa buhay. So, ganun lang kasimple. Di ba? Alam ko na selfish siya. Selfish ako, selfish kang tao. Di ba? Anong goal sir, mo? Yun na lang, no? Ano bang goal mo? Anong pinagagawa mo? Wala, nagbebenta ng balot. Dahil pa sinabing ko ito. Para yung Brad, nasa Baguio ako nito, no? Di bumili akong balot. Pabili nga akong balot. Sabi ko, 6. Eh, 6. Di yung nalagay niya na. Tapos may suka na, may asin pa. So, okay na. Pag ano niya sa akin ganon, nag-abot ako ng 90. Sabi niya sa akin, sir, kulang to. Sabi ko, ha? Paano kulang? 15 times 6, 30, 60, 90. O, 30, 60, 90. Eh, yung dalawa, 30 eh. Paano kulang? Sabi niya, sir, kulang pa ng 15. Di nag-abot ako ngayon ng 15. Sabay, humabol yung isang kamay na ganon. Para 7. Marketing. Marketing. Natawa ka ngayon. Oo. Ka pa. Yun yung sinasabi ko na nagsinungaling sa'yo. Pero, hindi ka nainis. Bakit? Witty yung pagkakaano niya eh. Tsaka nakakatawa talaga eh. Akala ko ako yung mali. Kaya naniniwala talaga ako na pag hinabol ka ng aso, sumigaw ka ng balot. Balot. Kasi ang magbabalot hindi nahabol ng aso. Kasi witty boy, witty ang mga magbabalot. Matalino, magbabalot. Oo nga, no? Trivia. Member pa ako nakakita ng aso na hinabol ng magbabalot. Kasi nga yun, hindi naman daw bibi. Bobo mo. Hindi mo Narinig ko lang nakinig. yan doon sa idol ko. Bobo mo, hindi mo nakinig yung actual na sinabi ko. Hindi pa ako nakakita ng aso na hinabol ng magbabalot. Ano ko doon, nadali mo ako ron. Balik. Okay, Sa Corco. Balik. So, yun nga. Ganun ko pinipredict yung kapwa ko. And I hope ganun din ako basahin. Maraming application yan. Especially protection, di ba? Kaya maraming nai-scam. Kasi hindi nila nakikita yung intention nung yung nag-i-interact sa kanila. Ng kapwa nila. Ang daming naloloko. Kasi bebentahan kayo ng something, di ba? Pero na-scam ka na. May mga ilang guys. Kasi hindi pa ito yung core principle ko. Wala pa tayo niyan. So, bata pa tayo nun eh. So, yung mga, for example ngayon, yung mga scammer, bibigyan ka niya ng something, di ba, bebentahan ka, parang ang ganda-ganda nung item. Too good to be true. O, pagka ang basic, when something is too good to be true, usually it is. It is too good to be true. Di ba? Pagka parang ang ganda-ganda ng offer sa'yo, parang walang flow, definitely merong underlying something. Di ba? Laging ganun eh. Di ba? May catch. So, kapag hindi mo tinitignan yung selfishness ng tao, ng kapwa mo at ng sarili mo, hindi mo makikita talaga yan. Na iniisahan ka na pala. Sinasalisihan ka na. Hindi mo alam. Kasi ang nakikita mo lang is yung yung gain. Di ba? Yung gain mo, puro yung gain mo ang nakikita pag mo. nagpa-member ka dito, 2 buwan lang, may Mustang ka na. May Mustang ka. Mustang muna. Hindi focus yung pera doon. Focus doon. Selfishness din yun kung tutusin eh. Para sa sarili mo. Kaya lang yung selfishness ng kapwa mo hindi mo nakita. Kaya ka na-scam. Yan, yun. Kaya, kasi gusto mo kagad kumita ng Mustang, 2 buwan eh. Mustang, 2 buwan, pucha. Tibay mo. Ilang taon na ako nagtatrabaho, wala akong Mustang. So yun, ganun po ang ang core principles ko. Tao selfish, di ba? Ang niyan, ang measurement na lang niyan. Kaya pag lumapit, yun, open-minded ka ba? Pangalawa yung sir, may libreng McDo dito. Ganun dati, Brad. Yung nagpapa-McDo pa yun nagne-networking. Ngayon, pucha, ikaw na yung bibili nung kape nung nagbebenta sa'yo na networking. Sobrang scammer na. Dati, yung mga nagpo-prospecting ng pag-networking, nag-i-invest sila. Kasi magkano yung dati? Yung chicken fillet sa McDo plus rice. Nag-i-invest sila doon na pakakainin nila. Halimbawa, 30 na tao. Na magkano yun? 50 pesos yung dati. O i-times 10 mo lang, 5,000, 15,000.
Sabihin natin ma-close niya doon, tapos pairing bonus na yun. Para-paraan. Alam na alam eh. So technically, Kung nakarami ka na rin yan. Suki ka na hindi, rin. Brad, ganito ang diferensya na nakita ko sa networking. Bakit ang networking dito sa Pilipinas ay scam? Bakit nga ba? Una sa lahat, kaya na, dadating na tayo sa pagiging corrupt. Kasi magkahalintulad yan eh. Ngayon, sa pera nga lang yung mostly scam. So, sinabi na, bakit scam? Kasi dito, imbis na pagalawin yung produkto, ang pinapagalaw is membership. Pagre-recruit, ginawang recruitment agency. So, technically, bili ng bili yung tao, hindi naman tinutulungan o technically, wala talaga siyang kakayahan magbenta. Nasa personality niya, introvert siya, hindi siya makabenta. Or hindi niya kaya matuto magbenta or mal-edukado, sabihin na lang natin yung iba. Talagang may mga ganun, no read, no write. Nagbenta ng baka, nagbenta ng kalabaw para lang makapag-networking. Yung tuition fee, hindi in-enroll. Pagka yung bata, imbis na i-enroll, pinangbayad ng networking, 3 heads. Sa ano nag-aaral eh? Sa FPU nag-aaral eh. Sa Coming FPU. from experience talaga yan. Ayan, may ganyan. Oo. May ganyan. May downline tayo ganyan. Huwag ka na mag-enroll. Ipasok mo na lang yan dito sa networking. Oh. I'm too familiar. I'm too familiar. Di nag-enroll eh, no? So, bakit nangyayari yun? Kasi nga, pinapasok nila as a recruitment. Imbis na pagalawin nila yung produkto. So, bakit nagiging scam? Hindi na nakabenta, hindi rin naka-recruit. O, ano mangyayari? Isipin ng tao, na-scam siya. Pero may mga nakuha ka naman products eh, di ba? Pampalubag-loob. Hindi ka na-scam, sir. May nakuha kang product eh. So, yung totoo doon, alin ang totoo doon? Ang totoo dapat doon, may mga networking na matino. Ano yung mga yan? Tupperware, Avon. Ang focus sila hindi sa pagre-recruit eh. Sa product, no? Product. Bumalaw yung product, makabenta, and everything. Saka na lang ang mga yumaman lang na nagre-recruit dyan, yung mga unang-una. Kasi sila lang yung talagang mga senior na... Pyramiding talaga. Oo, pero hindi yun yung focus eh. Ang focus kasi konti lang ang makukuha mo pag naka-recruit ka eh. Dito sa atin, dahil nga malaki ang palitan ng dolyar sa piso, mas prioritize na i-move yung recruitment. Pairing bonus, may 10 up to 10 levels, may 15 levels pa, may car incentive, may yung iba nga, may house incentive pa eh. So, technically, itong mga networker na to ay talagang alam nila sa sarili nila na nanloloko sila ng tao. Bakit? Yung isa nag-post ng kotse, di gumanyan, no? Kala mo naman talaga sa kanya yung Mustang. Yung pala sa upline niya. Yung upline naman niya. Binangga, no? Yan yun eh. Hindi, yung binangga, di ba? Binangga yung sarili niyang kotse para ipaiyabang sa tatay. Narinig ko na yan eh. Parang lahat na lang ng network, ganyan ang kwento. Yung binangga ko nga yung kotse ng tatay ko eh. Bakit? Para lang iyabang sa kanya, nakaya ko pa bumili na isa. Kasi hindi niya ako binigyan ng pang ano nun, pang yan? Pambili ng... Ano yung tawag yan? Pang down. Hindi pang down eh, pang pay in ba? Basta ganun, I forgot. Hindi kasi ako nagaganyan. So, yung pagpasok sa networking, so yung mismong upline na naka-Mustang, yung iba dyan, mayaman talaga at may Mustang talaga na nabentahan, na-recruit ng isang normal na tao, naging downline niya, yung mayaman. So technically, itong pera na nanggaling sa Mustang, ito ay pera pa ng tatay nila, hindi nila pera. Kasi may kaya talaga to eh, may mga kilala tayong ganyan. And may mga networking na matino naman. Ano yung mga ngayon, basta pag ang focus ay makabenta ng produkto kaysa sa mag-recruit. Pag nakita mo, puro recruitment na lang. Huwag na dyan.
Ay, yung isa, bili ka na ng barley. Bili ka na ng barley, kuha ka na ng barley. Oh, why not? Di ba? Kung may oras, may panahon, tsaka ininom mo, naging maayos naman. Yung ibang product naman, talagang, ano talaga, matino talaga. Hindi ka magtatay, no? Hindi ka magtatay. Product natin dati, yung K, putya, nagpaiyak. So, yun yung focus dapat natin, makabenta ng produkto kaysa sa mag-recruit. Dahil kaya din nangunguna ang recruitment dito dahil sa close family ties na pag-uusapan na natin sa susunod kasama ng corruption. Alright. Okay. Balik tayo sa ano mo. So yun, yun na yung aking core principle. Lahat ng tao selfish. Walang problema sa pagiging selfish. Ang sukatan na lang talaga dyan is yung intention mo, which is nakikita through your selfishness. Di ba? Kung selfish ka, magandang intention mo, okay lang. Gusto mong kumita for yourself, maghanap buhay ka, that's a good thing. Pero kung magnanakaw ka, gagawa ka ng masama, di ba? Selfishness pa rin siya, pero hindi na siya maganda. So selfishness is by itself is not a bad term. Kumbaga para siyang tool. It's just a tool kung paano mo siya gagamitin sa masama ba. Parang ano, Brad, cut kita ng konti 7 deadly sins. Ano yung mga 7 deadly sins? Ano nga ba? Ang tagal. Yung pala ko yung hindi may alam eh. Unahin na lang parang natin. Parang yung sabihin mo sa mga manonood. Ako alam ko na pero bigyan mo sila ng idea. Hindi nila alam. Umpisa natin sa pride. Okay, pride. Yung pride, pag ang tao, masyadong mataas yung pride, masama. Bakit? Mababa na yung mga tingin mo doon sa ibang tao eh. At kung tanggalin mo naman yung pride, masama din. Bakit? Pag wala ka ng pride, hindi ka nagagalaw. Bakit pa ako magtatrabaho? Bakit pa ako kung okay naman na pala akong ganito, di ba? Minsan, yung sense ng pagiging proud, okay din yan eh. Huwag mo na gawing pride. So, yung balance lang. O, last. Wala kang last, wala kang libog. Paano ka makakabuo ng alak? O, kung hindi ka maglilibog, so, depende na lang talaga sa sitwasyon, sa perspective, at sa kung paano mo siya i-apply. Oo. Greed. Hindi ka greedy, selfless ka. Tanggalin mo yung balance, selfless. Naging taong grasa ka ngayon, bigay mo na lahat ng gamit mo eh. Selfless ka eh, di ba? So, technically, yung 7 deadly sins, nagiging 7 deadly sins siya kasi sobra. Pero yan ay essential din. Kung sa tama gagamitin. Kung sa tama mo gagamitin. Makes sense. Balik tayo doon sa ano mo. Yun na basically. Parang ang haba na ng ilang oras na ba tayo? Mga 1 hour na tayo. I guess doon ko na i-sum up yung ano ko. Ano magandang title ng ano natin? Core principle. Honesty and selfishness. Yan. Yun Honesty to selfishness. Pwede. Or other way around. It's up to you. Hindi, honesty. Parang sinabi mong Jerry. Dodge Jerry. Okay. Sige. Parang yung narinig ko joke bakit magkakaroon dapat ng parang party itong Toyota tsaka Crispa. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila magkasundo. Hindi matuloy-tuloy na mag-unite silang dalawa tapos magkakaroon ng event. Bakit hindi matuloy? Nagtatalo sila doon kung ano yung una. Toyota versus Crispa or Crispa versus Toyota. Ano ba na? Ha? Na lang natin. Sabihin natin na alphabetical, ano una? Ano una? Alphabetical. Crispa, syempre. Crispa versus Toyota. Dami ng panalo. Ano una? Hindi ko alam. Mas madaming panalo ang Crispa. Dami ng superstar. Mas nauna ang Crispa. Okay. Hindi sa pinapanigan ko yung Crispa. Sa ako, principle ko talaga, selfishness. Ang talagang laging inuuna sa akin, sarili. Kaya nga. Sarili ang dapat inuuna. Di Crispa versus Jerry. So, yun na. We'll call it honesty to selfishness. Ang title natin. Sabi. So, kung may gusto kayong topic, since hindi pa naman kami sikat, second episode, pwede you can freely add it to our list or comment
down sa Tuyin nyo kami, Spotify. kahit ano sabihin nyo. Oo, kahit ang pangit mo. Kung ano na pinagsasabi nyo, or what? Sige. kahit ang baho. Comment down nyo yung kung ano yung gusto nyong maging topic namin sa susunod. Pag-uusapan natin yan. So, yun lang. Sana may natutuhan kayo. Sana Kasi may ganito at ganito na lang din ang format namin, malamang. everyday. Kaya na naisipan to Sana podcast na to. Kasi argumentative kami. Madalas kami magtalo nito. Madalas kaming magtalas-tasan, mag-usap ng mga bagay-bagay. Yun lang. Okay, so close na natin. Alright, thank you po. Pap. Salamat. Ka na mag-thank you, plastic.